So Din, sa ngayon po na wala na po si Sec Babes, no? At hindi ho naman maitatanggi ang pananaw po ng marami dyan, sumasandal ang ICI sa kredibilidad, no? At integridad at image ni Sec Babes. Kaya po, alam mo na, nagkaroon po ng tiwala ang marami sa ICI. Ngayon po nawala na siya at maghahanap pa ng kapalit ang Malacanang dyan. Sa inyo ho bang palagay, sa inyo rin po pag-aanalisa na puro lang ho ito referral, tapos may mga parang pinipili lang po nakakasuhan. Sa palagay niyo ho ba, kailangan pang magpatuloy itong ICI o ito po ay ipahinto na at i-abolish na lamang? Pending po ang pagkakaroon, kung meron man, ng isa pong Republic Act to create this particular body. Kung ganun ang quality ng work nila, wag na lang. Lalo na, Ted, very important ito napaka non-transparent nila. Diba? Yung refusal to live stream, for example, yung deference, okay naman yung maghingi ng exclusive session, diba? Yung ini-investigate yung witness. But only for legitimate grounds. Hindi na blanket, hingi ka lang ng di ba, ng live stream. Ang value kasi ng ICI sana, Ted, is public siya. Di ba? Yung ombudsman kasi by its very nature, hindi siya public, di ba? Sa ombudsman. Kasi yung ombudsman by its very nature, yun na yung official prosecution na yan eh. So, okay yan kasi from a due process, ayaw mo ng premature, di ba, yung publicity, trial by publicity, ganyan. Yung value ng ICI, any kind of committee, any kind of investigating body. Di ba? Agrava Commission, maalala mo naman siguro yan, di ba? Ka-age naman tayo kay Aquino, no? Vaccination ni Aquino. Importante yung public spectacle, di ba? Na nakita ng public, gumagalaw ang investigation, unti-unting nakikita natin. Ito wala. We're just surprised. Wala na si Escudero, wala na si Romualdez, di ba? Hindi na sa suspect yun. So yun. So kung ganun man lang, patuloy sila ng ganun, unpack na lang. Pack up the bags na lang, di ba? Wag lang ipatuloy. Doon na lang sa ombudsman. Kasi they're just superfluous sila. Kung walang public process, walang transparent process, the ICI is just superfluous, hindi kailangan. Dito lang sa ombudsman. At si Boying Remulla nagpata-interview, di ba? May pagka-transparent pa si Ombudsman Boying. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!